Yun ho ang definisyon ng estafa. Hindi yung sabi nyo rito na walang intensyon magbayad. Oh, sino ba naman ang walang intensyon magbayad? 'Di ba? Kasi hiniram mo 'yan eh. Obligasyon mo. 'Di ba? Babayaran mo 'yan. Eh yung ginagawa nyo kasing paniningil, oh, paano magkakaroon ng intensyon magbayad? Bungad na bungad sa telepono, mumurahin mo agad. O, 'di ba? Di ka ba naman bobo eh? May nagtanong sa akin. Good evening po, Boss Ray. May pinadalang mensahe po sa akin ng Ola. Tama po ba ito? Sana po matulungan niyo po ako. May mga panghaharas po na nangyayari. Hindi ko po alam kung kaninong Ola po ito kasi may 7 Ola po ako dahil sa tapal-tapal system. Nung una, sinasagot ko pa naman mga tawag kaso, nakakatakot kasi, minumura at pinagbabantaan po nila ako. Pati anak ko daw idadamay. Sana po matulungan niyo ako. Hindi naman po ako nagtatago. Nandito lang naman po ako sa address na binigay ko. Thank you in advance, Boss Ray. Iangat na sa reklamong estafa itong account mo regarding sa nahiram mong pera online. Kasama rito ang mga declared contact reference mo. Hindi ka na nagbayad, tatawagan na namin sila. Number 1, violation of contract. Number 2, abandonment of account. Number 3, estafa if proven no intention to pay. Number 4, misrepresentation or false information. Number 5, small claims. Number 6, barangay litigation. Alright, maraming salamat po sa panibago na naman tanong na ibinigay niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin ho natin siya, no? Isa-isayin ho natin yung kalokohan nitong Ola na nahiraman po ninyo. Actually, sabi nyo nga ho, hindi nyo ma-pinpoint kung aling Ola to dahil nakapito ho kayo, no? Na dahil nga ho sa tapal-tapal system. Unti-unti nyo ho, no? Gawin nyo ho, pag-ipunan nyo muna isa, no? Nasa sa inyo ho yan kung paano nyo siya aalamin kung alin yung uunahin, no? Pero kung ako sa inyo, unahin nyo ho yung pinakamalaki na nahiram po ninyo, no? Tapos yun po ang una yung bayaran, no? Pero bago ho yun, ito muna, sagutin ho muna natin yung ang sabi ho dun sa no, is i-escalate na raw po sa estafa yung inyong account, no? Kakasuhan daw kayo ng estafa. Hindi pa nila masabi kung ano daw online lending to, no? Ang nakalagay ho dito, perang nahiram online. Di ba? Ibang klase. Ayaw nila ipakilala yung sarili nila kasi nga ho, mababalikan sila dahil puro harassment ho yung message na pinadadala ho sa inyo, no? Tapos, ito pa ang masakit dito. Kasi nga raw, hindi kayo nagbabayad, tatawagan na raw nila yung mga reference number. Wala naman ho kayong binigay na reference number. Oh, di ba? Ang ginagawa ho kasi nila, no, sasabihin nila reference yung mga nanakaw po nila, no, ng mga contact details dun sa inyong phone book. Oh, di ba? May mga ilan-ilan po nanghihingi ng reference. Pero kalimitan po sa kanila or halos lahat po sa kanila, yung mga illegal na online lending apps na yan, ninanakaw ho yung mga nasa contact details po niyo. Tapos sasabihin ho reference. Masakit pa nga ho dyan, sasabihin, co-maker. Paano magiging co-maker? Hindi naman, wala naman hong pinirmahan. Kasi yung co-maker, parehas ho ng liability ng maker. Oh. Paano magiging co-maker yung hindi alam na na nanghiram yung di ba kalukuhan man yung mga mga online lending apps na to, no? So, ho yun, maliwanag ko, pananakot yun, no? Tapos, inilista pa nila rito, no? Yung mga, hakbang ho ba nilang gagawin to, o mga nagawa nyo o nalabag po ninyo, no? Tingnan mo natin. Number 1 daw, violation of contract. Sabihin na natin, may violation of contract. Kaya lang ho, sinunod ba nila yung the Truth in Lending Act?
Kung nasunod ho nila yung The Truth in Lending Act, no? Kasi ho, ang The Truth in Lending Act, bakit siya importante? Kasi ito ho yung magiging guide ninyo. Dahil kailangan na divulge yung ano nyo, yung kumbaga nasabi or na-explain yung pinapasok nyo obligasyon. Ang importante ho dyan, magkano ho ba na-approve? Diba? Tapos, magkano ho yung idadagdag na interest? Magkano ho ibabawas na processing fee? Tapos, kailan ho ba magsisimula yung due date? Gaano kahaba ho ba yung termino? No? Yun ho kailangan maintindihan po ninyo. Tapos, magkano ba yung penalty na ikakarga nila pag hindi ho kayo nakapagbayad sa takdang panahon? O di ho ba? But alam niyo ho ba na within 7 days, due date nyo na? Hindi. O di ba? Dapat po magkakaroon na siya sabihin nila violation ng contract. Sige, nandun na ho ako, may contract talaga yan. Kasi nga, sabi nga ho sa inyo, no, ang pagpipirma po sa kontrata is 3 klase ho yan, no? Yung physical na signature po, yung digital, tsaka electronic. Yung click to accept, tsaka ho yung yung sa application, may pipirmahan ho kayo. Ganun ho ang pagpipirma ng kontrata. No? Sa kanila ho kasi yung click to accept ang ginagamit ho nila. Legal din naman ho yan. Kanya nga lang po, ginagawa kasi nila yung click to accept sa simula ho ng application. Hindi ho yung kailangan ho kasi yung click to accept is na-explain muna sa inyo, no? At natanong kayo kung tatanggapin nyo yung ibinigay sa inyo or na-approve sa inyong kontrata. Tapos nabasa nyo dapat yung terms and conditions. Tsaka pa lang ho kayo dapat nag-click to accept. Hindi ho yung gano'n na sa simula pa lang ho ng application, click to accept tapos yun na. Ibig sabihin, may kontrata na. Kaya nga ho ginagawa, di ba, pagka nakuha na yung yung mobile number ninyo at nalaman nila na connected sa e-wallet, padadala na kayo ng pera. Kasi nga ho, sa simula pa lang ng application, may click to accept na kayo. Tinanggap nyo na yung terms and conditions nyo na hindi nyo naman alam kung magkano yung approval sa inyo at hindi nyo alam kung magkano yung interest o kung ano man yung mga dapat nyo malaman. Tapos, i-insist dito, violation of contract. Kung alam ho ng mga kliyente ninyo yung kanilang obligasyon, yun, violation of contract yun. Diba? Puro kayong mga kabugukan eh. Tapos, abandonment of account. Paano naging abandonment of account? Nakikipag-ugnayan naman sa inyo yung kliyente. Di ba? Sinasagot pa nga kayo ng una eh. Kaya lang tinatakot at minumura nyo, dinadamay nyo pa yung mga anak. Di ba? Sino sa tingin nyo ang sasagot doon sa tawag nyo, paski doon sa mensahe nyo? Kung ang bungad mura, tatakutin mo pa. Dadamay mo pa yung pamilya, pati anak. Di ka ba mga bugok? Di ba? Tapos ipipilit mo sa number 2, abandonment of account. Di ka ba naman tanga? Mario Joseph. Ito pa. Yung number 3, talagang ito katangahan. Estafa, if proven no intention to pay. Hindi ho yan ang definisyon ng estafa. Ang definition po ng estafa is, sa simula pa lang po ng pagpapautang, mayroon na hong panlulukot, panlilinlang, may deceit po na ginawa dun sa lending company para makahiram. Yun ho ang definisyon ng estafa. Hindi yung sabi nyo rito na walang intensyon magbayad. Sino ba naman ang walang intensyon magbayad? Diba? Kasi hiniram mo yan eh. Obligasyon mo. Diba? Babayaran mo yan. Yung ginagawa nyo kasing paniningil, paano magkakaroon ng intensyon magbayad? Bunga na bunga sa telepono, mumurahin mo agad. Diba? Di ka ba naman bobo eh. Misrepresentation, yung number 4 po, misrepresentation or false information. Paano nyo napatunayan? Hindi nga kayo gumagawa ng credit investigation. Hindi rin kayo nag-i-evaluate. Paano nyo na Sige nga. May ginawa ho ba kayong credit investigation para masabi nyo na misrepresentation tsaka false information yung binigay sa inyo? Mga bugok. Wag ako. Baka sa iba, maloko nyo, wag ako. Tapos, number 5, small claims. Sige nga, wala naman problema eh. Magsampa kayo ng small claims. Diba? Ang tanong,
Baka katungtong ba kayo sa korte? At isa pang tanong, nasunod nyo ba yung proseso para kayo ay makapagsampa ng small claims? Hindi. Yun nga lang, pagsampa o pagtungtong sa korte, hindi nyo magawa. Sasabihin nyo pa, meron kayong small claims na isasampa. Bugok. Number 4, barangay litigation. O di ba, nagbigay na ho ng desisyon ng korte. Pagka juridical entity, hindi na ho yan iintindihin ng barangay. Ibig sabihin ho yung kumpanya, korporasyon, Kung yan individual, pwede yan. Okay? Kasi ang sinasabi niyo dito sa barangay litigation is para maayos kahit papano. Ito yung barangay conciliation proceedings. Okay po ba? Pagka hindi ho naayos dyan, bibigyan ho kayo or i-issuean ho kayo ng barangay ng certificate to file action. Hindi ho certificate in file action. Bugo kayo. Ano yung pinagsusulat nyo? Certificate to file action. Yun po yun. Yun po is pang individual yun. At saka dun sa nasasakop lang nung municipality o city. Tumira na naman kayo ng tumira Magtanong ho kayo sa abogado kasi. Ang hilig-hilig nyo, maglalagay kayo na from legal department. May legal department naman pala kayo Ba't di kayo magtanong sa abogado nyo kung ano yung tama? Kasi gawa-gawa nyo lang yung departamento nyo. High risk department, higher management, bugok. Puro kayo ako sa totoo lang, masayang-masaya ako, Pagka nababasa ko yung mga mensahe nyo, komedyante yata kayo. Di ba? So, Mariosep, doon ho sa nagpadala ng tanong, huwag nyo pag-iisipin yung mga ganitong klaseng mensahe. Sabi nyo nga kinakausap nyo pa nung una, sumasagot pa kayo. Saka hindi naman kayo may sa address, sabi niyo di po ba? So, wala kayong dapat intindihin sa mga yan. Ang intindihin nyo is, mag-focus kayo dun sa trabaho po ninyo, para makapag-provide kayo dun sa inyong pamilya. Tapos mag-unti-unti kayo ng pagtatabi para mabayaran nyo siya ng one shot. Pagkatapos nun, huwag nyo na silang intindihin. Email nyo sila, eto yung proof of payment ko. Bayad na ako sa inyo. Tapos magpalit na kayo ng SIM card para hindi na nila kayo makulit. Basta nabayaran nyo na lahat yung mga online lending apps ninyo. Sabi nyo nga 7, magpalit na kayo ng SIM card. Pero make sure po na malinis yung telepono ninyo. Kasi kung yung telepono na yun ang gagamitin po ninyo at hindi nyo sila natanggalan ng access, bali wala matatawagan pa rin kayo na matatawagan kasi nahack nila yan Ang nahack nila is yung telepono nyo, hindi yung SIM card. So mainam dyan, 3, tanggalin nyo yung access ng mga nailagay nyo mga online lending apps, Maghanap po kayo sa YouTube, Facebook, tsaka TikTok ng mga ways kung paano yung mga tutorial po nandun, Tapos kung naman, i-reformat nyo na lang yung inyong telepono, mas maganda raw yun. Or pagpalit kayo yung telepono. Yun yung pinakamaganda ron. Basta nabayaran nyo lahat yung 7 yung online lending apps, magpalit na kayo ng SIM card. Para hindi na kayo makulit pat nang wala na kayong isipin. Kasi mahirap po dyan yung magkaroon kayo ng anxiety at depression Yun ang iniiwasan natin Di po ba? Tapos po, kung talagang kailangan yung manghiram, dun mo kayo sa mga lending, financing at bangko na rehistrado po or tanggap po or kumbaga legal na nakaano sa SEC tsaka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And make sure po na nasusunod po yung 5 batas or mga memorandums na nakakasakop po sa pagpapautang. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.